Okay, ito mga kababayan, mga ka-59, no? Security versus security. At ito, mayroon isang comment or tanong sa Facebook or sa social media sa isang grupo ng armored van driver and escort. Yan yun siya. So, may tanong yung ating nag-post dyan, no? At nabasa lang natin yan na kung saan sasagutin natin yan dito sa ating channel. Kasi nga, ito ay experience natin. At ito, sabi ko nga dito, hindi ito sabi-sabi lang. Kaya sa mga manunood, magsaliksik muna kayo bago kayo mag-comment ng mga negative. So dito, alam natin kasi yan, kaya natin sinasabi. Ang comment niya kasi, no, sa Facebook na kung saan, ang punto dito, parehong security ang hindi nagkakaunawaan dahil sa isang policy or sa isang polisiya na pinapatupad sa mga establishmento. Tungkol ito sa security, naka-duty sa isang establishmento at isang security na mga armored van. Okay, so naranasan din natin ito, kaya papaliwanag natin dito kung ano ba ang mga dapat gawin para walang misunderstanding or miscommunication na hindi naman dapat dahil walang mga kinalaman dito ang mga security crew sa mga sinasabing pagbabawal na ito. Okay, tungkol ito sa firearms or baril ng mga armored crew na kung saan binabawal na ipasok doon sa mga establishment. Mayroong mga establishment na binabawal nila ang pagpasok ng firearms. Policy po kasi talaga yan, no? Pangkalahatan. So, dito naman sa armored is iba ang story dito. So, parehong security, parehong may policy. So, ito na yung situation. Ito yung problema kasi nga hindi nagkakaunawaan ang parehong panig. So base dito sa kanyang message na yan, ito yung kanyang message. Tanong lang po, papasok ka sa isang establishmento para mag-pick up. Paano may rules na no gun allowed inside? Tapos sabi ng ka-59, paiwan ang service firearms, karapatan mo bang tumanggi at lumabag sa rules ng binabantayan ng kapwa 59 dahil sa safety ng client mo kahit na mapahamak din yung ka-59 mo or sumunod na lang ang ibang escort kasi maangas pa at iisa man ang hangarin kaya dapat respeto sa bawat 59. Okay, maganda, no? At sabi naman dito, may sumagot dito na isang 59 din. Ang sabi niya dito ay di pwede iwan escort ang service firearms niya. Ano pang depensa mo sa kalaban? Yung establishment guard, walang alam yan. Walang rules na iwan service firearms armored. Okay, may isa pang nag-comment. Kaya nga dalawang service firearms, shotgun at short firearms. Okay, so tama yung mga comment nila dito. So ngayon, dahil sa experience natin, may mga tamang proseso dito. So hindi ko lang sinasabi na tama tayo, pero based sa experience is nagawa namin ito. Okay? So mayroon kasi tayong mga establishment na talagang pinagbabawal ang service firearms, no? Di ko babanggitin ko ng mga establishment, basta marami yan dito sa buong Metro Manila or kahit siguro sa probinsya. Okay? So ang armored naman, mga armored crew is may rules din na napakahigpit ng rules. Pero ganun pa man, dahil nga safety ang pinag-uusapan dito is may mga kanya-kanyang diskarte yan. So, ang situation, ganito, mga ka-59, huwag kayong magtalo, huwag kayong mag-away kasi nga hindi dapat pag-aawayan yan dahil yan ay SOP o rules na sumusunod lamang tayo. So, dyan sa situation na kung saan, kung pinapaiwan yung service firearm na mga armored crew is policy ng establishment yon. Talagang wala tayong magagawa doon. Kasi kung ipilit natin na ipasok yung service firearms, is talagang mag-aaway yung dalawang panig, no? Kasi nga, bawal. So, kahit man saan mo ilagay, bawal talaga. Kasi may rules yan. At syempre, nasa batas din yan, no? At yun na nga, yung ating armored naman is may problema din kasi nga, kailangan din nila yung service firearms papasok sa loob. Pero depende sa situation. Sasampulan ko po kayo mga kaibigan, mga ka-59, katulad ng mga SM. Babanggitin ko na yung SM dahil talaga namang napakalaking company din yan, no? Kilala naman sa buong mundo yan. So ang SM po ay talagang pinagbabawal ang service firearms na pumasok sa kanilang establishmento, no?
Kung mayroon kang firearms is iniiwan yan doon sa CRS na kung saan bibigyan ka ng ID. So, kanya lang, pagdating sa armored car or armored van, sa mga crew ng armored van is alam nila na ang situation o roles ng armored. Kaya, pinapapasok nila ang firearms ng armored van, no? Na mga escort or driver sa loob ng SM. Pero, short lamang ito. Kaya tama yung isang nag-comment dito na kaya dalawa ang service firearms ng mga armored crew dahil isang mahaba, isang maiksi. Dahil merong mga establishment na pinagbabawal nila yung firearms. Pero sa SM nga, wala pong sinabi na short or long, basta firearms. Pero binibigyan nila ng konsiderasyon yung mga armored crew natin na kung saan pwedeng dalhin yung maiksi. Okay, yung maiksi. So, ang mahaba lang yung iniiwan sa armored. Hindi susurinder sa security ha, kundi iwan nyo doon sa sasakyan nyo. So, ang nadalhin lang is yung short firearms. So, malinaw po sa mga SM po yan. Doon sa mga ibang establishmento na hindi nila nauunawaan, ang management kasi is basta na lang din ibaba sa security guard yung policy. Ito namang security guard is basta susundin niya lang. So, walang konsiderasyon. So, ngayon, na-experience namin yan, sabi ko nga, visa experience ay, ang tamang gagawin dyan, kakausapin ninyo yung kasama nyo na taga-bangko para makausap yung manager ng establishment na kung saan kayo, doon naman talaga kayo pupunta. Para ipaliwanag yung SOP naman natin or na SOP na mga armored van or mga armored crew na dapat hindi dapat pwede na wala tayong service firearms na madadala papunta doon sa loob, lalo na kung mayroon pa kayong lalakarin. Kasi meron din naman kasi mga establishment na hindi ka na pumapasok sa establishment eh. So hanggang doon ka na lang sa pintuan, di okay lang yun kasi natatanaw mo naman yung ini-escortan mo. Kumbaga nandyan lang din halos sa pintuan. Pero yung pagpasok mo ng pintuan, marami ka pang lalakarang lugar, eh hindi po pwede talaga na wala kang dala. Kaya nga ang situation is yung maliit or maiksing service firearms lang ang pwede nating bitbitin pag nasa loob na tayo ng establishment, no? So meron din namang mga establishment na pwede makapasok yung mahaba, pero meron kasi marami na binabawal talaga nila. So susundin natin yung policy na yun. Pero para makapasok tayo, simple lang, walang away. Huwag nyo away yung kapwa nyo security na nakapwisto dahil hindi naman talaga sila dapat ang aaway natin kasi sumusunod lang din sila sa policy na kung saan pinapatupad. Parang tayo lang din yan. So ngayon, kaya ang gagawin nga natin is sasabihin natin, gagamitan natin yung reporting, no, mga kapaynoy, para naman tayo mga hindi security pag hindi natin alam yon. Gagamitin natin yung tinatawag na reporting or yung nasa 11GO. I-relay natin doon sa ating officer or sa kasama nating bangko na, Sir, Ma'am, mayroon pong SOP sa establishment na ito na kung saan pinagbabawalan kami ng nakabantay dyan na pumasok na dala ang aming firearms. Kaya pwede pakikausap nyo po yung manager o yung cash na pinupuntahan ninyo na kung saan hindi pwede na wala tayong dalang service pagpasok sa loob para makapag-order sila or mabigyan nila ng tamang order yung kanilang security na kung saan papasukin ang armored crew. Exclusive, kumbaga para sa mga escort ng armored. So dyan nagkakatalo. Kaya nga, ang iba namang mga escort is meron talagang hindi maiwasan. Ang angas, no? Ang angas. So sila yung mga medyo alanganin, no? So kailangan walang angasan dito mga ka-59, no? Kailangan sundin natin yung policy sa tamang pamamaraan na may disiplina, no? At may maximum tolerance at syempre unang-una dito yung customer service. Pag wala kang customer service, unang bungad mo pa lang maangas ka na. Wala ka, down ka mga kaibigan, mga ka-59, down ka. So kailangan yung customer service kahit sa kapwa natin, kahit sino, kahit hindi security, customer service number 1. Hindi yung angasan mo kaagad, magtanong ka pa lang maangas ka na, magsasagot ka pa lang maangas ka na. Number 1 ang pagkikipagkaibigan, no mga kaibigan, lalo't may customer service tayo, walang away po na mangyayari dyan. Okay, so yun po, sasabihin nyo sa ating officer na, Sir, ganito, pinaliwanag ko na, para maiparating doon sa management ng kinaukulan para mabigyan ng instruction yung kanilang bantay o yung kanilang security na exclusive sa armor. Ganito ang kailangan natin padala sa kanila, exclusive. Pwedeng dalhin yung maiksi, huwag lang yung mahaba. Pwede yon. Yan. So, siyempre,
Ang isim nga pumayag, napakalaki niyan. Pero yung iba, establishment, hindi ko babanggitin, pero mga sikat na establishment din dito na na-experience namin. So kaya lang naman, kinausap sila ng taga-bangko, kaya sila pumayag na nung huli. Kasi nga bakit? Nagkaroon ng casing na kung saan nasa labas lang yung mga security, no? At na-casing sa loob, may nandoon na pala yung kalaban. Pero dahil nga doon, na bago ang sistema, pumayag na sila na ipasok yung service firearms ng security, no? Okay, so sa mga security naman natin na armored crew, huwag tayong paanga-anga dyan. Kailangan laging alerto at snappy, no? Kailangan malikot ang ating paningin. Okay, so yan lang po, no? Dito yan sa ating channel, Kuya Isko Official, at yung ating isang channel, Guwapong Biyahero TV, at yung ating Facebook account, Charles Francisco. At yan nga, maaari kang manalo sa video na ito. Manalo ka ng 10 tig 100, 2 tig 500, at isang buong 1,000 na kung saan yun yung ating big prize sa darating na February, katapusan man yan or basta abangan nyo lang yung mga update ko kasi hindi pa ako naglagay ng date dito dahil nga paminsan-minsan lang yung upload natin, no? So irarapol natin yung mga mag-share ng video na ito at may pag-asa kang manalo, kaya abangan yung mga nag-share dito, alam nyo na kasama na yung pangalan nyo dito, kaya mag-share sa mga video nating upload. Ayan, ang dami na nyo dito, so di ko lang mabasa na yan kasi ang dami na nyo, maliliit pa. Kaya maliit yung pagkasulat ko. Sa sunod, itatransfer natin sa computer at ilalagay sa raffle. Meron ako ditong raffle box, no? So, abangan niyo kasi i-raffle natin yung pangalan ninyo. So, yan po. Maraming salamat muli. Kuya Isko Official po. At mabuhay po ang lahat. At ano pang gagawin? Share na, kaibigan. Shoutout pala, no? Kay Brother Cesar na kung saan kasama natin sa MCAPS mission nung nakaraan sa Las Piñas. Shoutout sa mga MCAP sa tropa natin at syempre sa mga aspirant natin. Shoutout po sa inyo dahil magkakaroon na tayo ng seminar sa February 22 dito lang sa may Santa Mesa, Manila. So mabuhay po ang lahat. Mabuhay, Pilipinas. Shoutout pala kay Suyag, no, sa